Sa baybayin ng Quezon, may isang maliit na baryo kung saan halos lahat ng tao ay umaasa sa dagat para mabuhay. Doon nakatira si Elias, isang mangingisdang 30 taong gulang na matagal nang hinuhubog ng hampas ng alon at init ng araw. Bata pa lamang siya nang masanay na sa buhay dagat. Maaga siyang gumigising upang samahan ang kanyang ama noon sa pangingisda. Ngunit maagang naulila si Elias sa ama. Iniwan sinang mag-ina at mula noon ay siya na ang naging haligi ng kanilang tahanan. Anak, mag-iingat ka palagi sa dagat. Huwag kang magpapalayo ng sobra. Madalas ipaalala ng kanyang ina na si Aling Rosa, isang payat at mahina na dahil sa katandaan at karamdaman. Kahit hirap, lagi pa rin siyang nakasuporta kay Elias. Dala ang pag-aalala ng isang ina na alam ang panganib ng dagat. Araw-araw, si Elias ay nagbubuhat ng kanyang lumang lambat at sumasakay sa maliit na bangka na siya mismo ang nagmana mula sa kanyang ama. Hindi na bago ang mga buta sa bangka at ang kalawang sa manapako. Ngunit para kay Elias, ito ang pinaka-importanting bagay sa kanyang buhay. Doon siya kumakapit ng pag-asa dahil iyon lamang ang daan upang may maihain silang pagkain sa hapagkainan at pambili ng gamot para sa ina. Ka-Elias, hirap na hirap ka na riyan sa bangka mo. Baka gusto mong ibenta na lang iyan at magtrabaho sa bayan. Sabi ng kapitbahay niyang si Mang Ben, isang veteranong mangingisda rin na minsan ay nagiging katuwang niya. Umiling lamang si Elias. Hindi ko kayang iwan ang dagat, Mang Ben. Dito ako lumaki. Dito ako kumakapit. Kung iibenta ko ito, para na ring isinuko ko ang tanging alaala ng ama ko. Matigas talaga ulo mo, ka Elias. Pero saludo ako sa tibay mo. Natatawang sagot ni Mang Ben, sabay tapik sa balikat niya. Ngunit sa likod ng tapang ni Elias ay may mabigat na pasanin. Ang kanyang ina si Aling Rosa ay sakitin na. Madalas itong inuugo, nahihirapang huminga at halos hindi na makabangon sa kama. Kapag nakikita ni Elias ang ina na nakahiga at pilit ngumingiti, nadudurog ang puso niya. Kung may pera lang sana ako, ma, matutulungan na kita agad, bulong niya minsan habang hawak ang malamig na kamay ng ina. Hindi lamang ang kahirapan ang kanyang pasan, kundi pati ang paghatol ng lipunan. Sa baryo nila, kilala si Elias bilang masipag at tapat, ngunit laging may mga taong mababa ang tingin sa kanya dahil sa kanyang estado sa buhay. Ang mga anak ng mga may-ari ng pamilihan ay madalas siyang kutyain, sinasabing wala raw siyang mararating dahil isa lamang siyang hamak na mangingisda. Ngunit hindi niya iyon pinapansin, bagkus ay lalong nagpupursige. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Kung hindi ako magsusumikap, paano tayo makakaahon? Minsang sabi ni Elias sa ina. Sa tuwing naririnig ito ni Aling Rosa, kahit mahina, ay napapangiti siya. Anak, hindi man tayo mayaman sa pera, pero mayaman tayo sa puso. Tandaan mo, ang mabuting kalooban ay higit sa anumang kayamanan. Sa kabila ng hirap, may kakaibang kabutihang asal si Elias na kinikilala ng marami sa baryo. Kapag may kasamahang mangingisda na nangangailangan, siya ang unang tumutulong. Minsan, si Mang Ando ay nawalan ng bangka dahil sa bagyo. Hindi nagdalawang isip si Elias na ipahiram ang kanyang maliit na bangka kahit nangangahulugan iyon na mas kaunti ang kita niya. Ka Elias, paano ka na? Hindi ba't kailangan mo rin ng kita para sa ina mo? Tanong ni Mang Ando. Mas mabuti nang may tumulong ako kaysa pareho tayong mawalan ng pag-asa. Bukas, ako na lang ulit ang mamimingwit sa dalampasigan. Sagot ni Elias habang pinipilit ngumiti. Ganito ang kanyang pamumuhay, puno ng sakripisyo, ngunit laging may dangal. Maraming gabi na halos wala siyang huli at madalas ay tuyo at asin lang ang kanilang ulam. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, pinipilit niyang mangarap. Habang nakatingin sa dagat tuwing madaling araw, iniisip niya ang hinaharap, kung saan hindi na niya kailangang mag-alala kung may makakain sila kay gamot para sa ina. Isang hapon,
Habang nakaupo sa dalampasigan kasama ang kanyang ina, tinanong siya nito, "Elias, hindi ka ba napapagod? Araw-araw na lang ganito, anak." "Napapagod din, ma. Pero kapag naiisip ko na baka bukas, may mas magandang huli, may pag-asa pa rin. Hindi ko pwedeng sukuan ang dagat. Kasi kapag sumuko ako, parang sinuko ko na rin tayo." Mahabang katahimikan ang sumunod. Sabay pinisil ni Aling Rosa ang kamay ng anak. "Napakabuti mong anak, Elias. Sana balang araw, gantimpalaan ka ng langit sa lahat ng sakripisyo mo." Ang mga salitang iyon ang nagsilbing apoy sa puso ni Elias. Kaya kahit anong hirap at sakit ng katawan, kahit sunog ang balat sa araw at wasak ang mga palad sa lambat, hindi siya tumitigil. Siya ang uri ng tao na kahit walang-wala na, hindi pa rin sumusuko. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagpupunyagi, alam niyang may mga darating pang unos na susubok sa kanyang tatag. Hindi pa niya alam na isang araw, ang dagat mismo na kanyang kinapitan ng pag-asa ay maghahatid ng bagay na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa baybayin kung saan lumaki si Elias, hindi lamang mga alon at huli ng isda ang laman ng mga usapan ng mga tao. Ang baryo nila ay kilala rin bilang isang lugar na sagana sa mga kwento at alamat na isinasaad mula sa matatanda patungo sa mga bata. Sa tuwing may kasayahan o pagtitipon, lalo na sa gabi kapag nagsasalo-salo ang mga pamilya sa paligid ng apoy, nagsisimula ang matatandang lalaki at babae na maglahad ng mga istoryang nakapupukaw ng imahinasyon. Isa sa pinakapopular na alamat ay tungkol sa mga kabang-kabaong na minsan daw ay inaanod sa dagat. Ayon sa mga matatanda, dala raw ito ng mga panahong may digmaan noon at may mga sundalo o inosente na ibinabagsak sa dagat kasama ng kanilang kabaong. May mga nakakita na raw noon at sinasabing may mga sumpang nakatali sa mga kabaong na iyon. "Huwag na huwag ninyong bubuksan kapag kayo'y nakakita." Wika ng isang matandang babae na si Lola Felisa habang nagkukwento sa mga bata. Sapagkat ang kaluluwa ng nasa loob ay magdadala ng kamalasan sa sinumang magtatangkang gambalain ito. Nakaupo si Elias kasama ang ilang kabataan habang nakikinig sa kwento. Noon ay mga 10 taong gulang pa lamang siya at bagaman natatakot sa mga salaysay, nakikita niya ito bilang bahagi lamang ng gabi. "Lola, totoo po ba yan? May kabaong talaga na lumulutang sa dagat?" Tanong ng batang si Marina na kapitbahay nila noon at halos kasing edad niya. Ngumiti si Elias at sumingit. "Mga kwento lang yan, Marina. Wala akong nakitang ganun kahit araw-araw akong nasa dagat." "Hindi mo alam, Elias," sagot ni Lola Felisa, "dahil hindi ka pa hinaharap ng dagat sa mga sikreto nito. Tandaan mo, anak, ang dagat ay may sariling kwento at misteryo." Habang tumatanda si Elias, mas lumalalim ang kanyang pagkaunawa sa mga alamat. Sa umpisa'y para lamang itong pananakot ng matatanda upang hindi pumalaot ang mga bata. Ngunit kalaunan, napansin niyang ito'y may impluensya sa buhay ng mga tao sa baryo. Dahil sa takot sa mga ganitong kwento, maraming kababaihan ang hindi nagpupunta sa dagat kapag gabi. Marami ring kabataan ang lumalaking may takot sa malalim na bahagi ng dagat, kahit pa iyon ang pinakamaraming isda. "Elias, hindi ka ba natatakot sa mga kwento ni Lola Felisa?" Minsan ay tanong ng kanyang kaibigang si Mario habang sabay silang nangingisda. Umiling si Elias, "Hindi ako pwedeng magpadala sa takot, Mario. Kung palaging iisipin ang mga kwento, paano na tayo kikita? Ang takot ay hindi makakapagbigay ng pagkain sa mesa." Pero hindi ba't may mga kababayan tayo noon na hindi na bumalik matapos pumalaot sa malayo? Paano kung totoo nga ang mga sabi-sabi? Giit ni Mario. "Ang dagat ay malupit kung minsan, totoo. Pero ang tunay na dahilan ng pagkawala nila ay bagyo, malakas na alon o pagkasira ng bangka. Hindi mga kabaong umulto ang pumatay sa kanila." Mariing sagot ni Elias, uno ng kumpiyansa. Kahit ganoon, hindi maikakaila na ang mga alamat na ito ay nagbabalot sa baryo ng kakaibang takot at hiwaga. Kapag gabi, may mga bata na ayaw lumabas ng bahay,
Baka raw may multo mula sa dagat. Maging ang ilang matatanda tulad ni Aling Rosa ay naniniwala na may mga bagay sa dagat na hindi kayang ipaliwanag. Ilyas, minsang sabi ng ina habang siya'y naghahanda para sa pangingisda, tandaan mong hindi lahat ng nakikita ay basta-basta. May mga hiwaga ang dagat. Huwag mong maliitin ang mga kwento ng matatanda. Ngunit si Ilyas, kahit may respeto sa mga paniniwala, ay nanatiling nakapako ang isip sa realidad. Ma, alam kong may mga bagay na hindi maipaliwanag, pero hindi ako pwedeng mabuhay sa takot. Kailangan kong pumalaot. Kung hindi, wala tayong makakain. Nagpatuloy ang buhay sa baryo na may kasamang mga alamat at hiwaga. Habang tumatagal, naging parena ng kultura nila ang mga kwentong ito. Nagbibigay ng babala, nagdadala ng hiwaga, at nagsisilbing paalala na ang dagat ay hindi lamang lugar ng kabuhayan, kundi na mga misteryo ring hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ngunit sa mga kwentong iyon, mas lumalalim ang tapang at determinasyon ni Ilyas. Para sa kanya, ang mga alamat ay kwento lamang ng kahapon na nagbabalot sa takot ng mga tao. Hindi niya alam na darating ang panahon na ang isang alamat ay mabibigyan ng buhay sa mismong harap niya. At kapag dumating ang araw na iyon, ang mga kwento ng baryo na matagal na niyang itinuring na kathang-isip ay magiging simula ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Habang nakatingin siya sa malawak na dagat isang umaga, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw na kumikislap sa ibabaw ng tubig. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kabaong. Kung totoo man ang lahat ng iyon, bulong niya sa sarili. Siguro'y may dahilan kung bakit pinapakita ng dagat ang mga lihim nito. At sa bawat hampas ng alon sa pampang, tila ba nagsusumpa ang dagat na balang araw, ang mga kwento ng baryo ay hindi na lamang alamat, kundi magiging realidad na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mabilis na lumipas ang mga taon, at habang mas tumitibay ang katawan ni Ilyas sa araw-araw na pakikipagsapalaran sa dagat, unti-unti namang humihina ang kanyang ina na si Aling Rosa. Kung dati ay kaya pa nitong tumulong sa simpleng gawaing bahay, ngayon ay madalas na lamang itong nakahiga, hinihingal at inuubo. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam ni Ilyas ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Hindi na lamang siya basta mangingisda para sa pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, kailangan niyang maghanap ng paraan upang mapagamot ang kanyang ina. Isang umaga, matapos siyang makabalik mula sa dagat na halos wala ring huli, nadapnan niyang nakasandal si Aling Rosa sa dingding, pawisan at hirap huminga. Ilyas, mahinang tawag nito. Huwag mo na akong alalahanin. Bata ka pa. Dapat iniisip mo ang sarili mo. Napaupo si Ilyas sa tabi nito, pinapahid ang pawis ng ina gamit ang basang pamunas. Ma, wag mong sabihin yan. Wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Hindi ko hahayaang mawala ka nang wala man lang akong nagagawa. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi ganoon kadali. Ang mga gamot na kailangan ng kanyang ina ay hindi basta mabibili ng piso-piso lamang. Ang kita niya sa pangingisda ay kulang na kulang pa nga para sa kanilang pagkain. Paano pa kaya sa mga mamahaling gamot? Kaya't nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan. Umunta siya sa bayan upang subukan ang kanyang kapalaran. Sa unang tindahan na pinuntahan niya, magalang siyang nagtanong, "Mang Arturo, maaari po ba akong makahiram ng taunting pera? Ibabalik ko agad kapag nakabenta ako ng mas malaking huli." Tiningnan lamang siya mula ulo hanggang paa ng matabang negosyanteng si Mang Arturo. "Ilyas, hamak ka lang na mangingisda. Kahit kailan hindi lumaki ang huli mo. Bakit ako magpapahiram sa'yo kung wala ka namang maibabayad?" At sabay tawa ng malakas. Pinagtatawanan pa ng ilang tauhan sa paligid. Naiwan si Ilyas na nakayuko. Ramdam ang hiya at galit. Ngunit hindi siya sumuko. Isa-isa niyang nilapitan ang iba pang mayayamang negosyante, kabilang ang anak ng kilalang pamilyang namumuno sa pamilihan, si Don Armando. Sa halip na tuluman siya, mas matindi pa ang pangungutya. "Ano, Ilyas? Mangungutang ka? Mas mabuti pa yata'y ibenta mo na lang ang bangka mo at magtrabaho na lang sa ilalim ko. Baka sakaling kumita ka ng konti."
Nakangising sabi ni Don Armando. Mariing umiling si Elias. Hindi ko kayang ibenta ang bangka. Ito ang tanging paraan ko para mabuhay at maalagaan ang ina ko. Kung ganon, wala kang makukuha rito. Tandaan mo, sa baryo ang may pera ang nasusunod. At hindi ka kailanman magiging isa sa amin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elias sa mga salitang iyon. Sa pagbabalik niya sa kanilang barong-barong, halos mangiyak-ngiyak siyang sinalubong ng kanyang ina. Anak, mukhang wala ka na namang nakuha. Wala ka namang kasalanan. Ganyan talaga ang mundo. Ngunit pinisil ni Elias ang kamay ng ina. Hindi hindi pa tapos ang laban. Hanggat kaya kong lumangoy at maglayag, hindi ko susukuan ang dagat. Dahil dito, lalo niyang pinagsikapan ang pangingisda. Dumising siya ng mas maaga, pumalaot ng mas malayo, at pinilit ang kanyang katawan na magtrabaho ng higit pa sa nakasanayan. Ngunit tila bang pinagkakaisahan siya ng tadhana. Sa mga sumunod na araw, halos walang laman ang kanyang lambat. Ang mga isdang nahuhuli ay maliliit lamang at halos walang halaga kapag dinala sa pamilihan. Elias, bakit hindi ka nalang sumama sa amin sa pag-ani ng niyog? Mungkahi ng kaibigang si Mario. Kahit papaano, may siguradong kita, hindi ako pwedeng umalis sa dagat, Mario. Mariin niyang sagot. Kung iiwan ko ang dagat, parang tinalikuran ko na rin ang pangarap kong buhayin si ina sa paraang itinuro ng tatay. Sa kabila ng lahat, ramdam ni Elias ang pagod ng katawan at ang kirot ng pagkabigo. Madalas, sa gabi, nakaupo siya sa tabi ng kanyang bangka, nakatingin sa mga bituin at nagdarasal. Diyos ko, bigyan mo pa ako ng lakas. Kahit konting pag-asa lang. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng tapang. Ngunit kahit ganoon, hindi siya lubos na sumuko. Araw-araw ay patuloy siyang lumalaban. Kahit hindi siya pinapansin ng mga mayayaman at inatawanan ng ilan. Naniniwala pa rin siya na darating ang araw na gagantimpalaan siya ng kanyang pagsusumikap. Ang unang pagsubok na yon, ang sakit ng kanyang ina, ang pagkakait ng tulong ng mga tao, at ang hirap sa dagat, ay nagtanim ng mas matibay na binhi ng determinasyon sa kanyang puso. Sa mga oras na parang wala ng pag-asa, doon niya nahanap ang mas malalim na dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa taong pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang ina na si Aling Rosa. Dumating ang mga araw na hindi na lang ang dagat at kahirapan ang kalaban ni Elias, kundi maging ang mismong kapangyarihan sa kanilang baryo. Ang pamilyang De Guzman, pinamumunuan ng matandang si Don Marcelo at ng anak nitong si Don Armando, ang siyang may hawak sa pamilihan. Lahat ng isda at produkto ng baryo ay kailangang dumaan sa kanila bago maibenta sa bayan. Ang presyo ay sila ang nagtatakda at walang mangingisda ang makakakontra. Elias, wala na naman tayong kinita. Reklamo ni Mario, kaibigan niya. Isang umaga matapos nilang ipagbili ang kanilang huli. Kahit anong gawin natin, lugi pa rin. Sila lang ang nakikinabang. Alam ko, mariim sagot ni Elias. Pinipigilan ang inis. Pero hanggang kailan? Kung palagi nilang babaratin ang mga huli natin, paano na ang pamilya natin? Ngunit walang lakas ng loob ang karamihan na kumontra. Ang iba'y takot na mawalan ng kahit kaunting kita. At ang ilan namay natatakot sa mga tauhan ng De Guzman. Kilala kasi si Don Armando na mainitin ang ulo at mapang-abuso. Kapag may kumalaban, siguradong hindi na makakabenta ng isda o kaya'y tatakutin ng kanyang mga tauhan. Isang araw, hindi na nakatiis si Elias. Sa harap ng lahat ng mangingisda at tindera, hinarap niya si Don Armando. Hindi makatarwangan ang ginagawa ninyo. Pinaghihirapan namin ang huli, tapos barya lang ang ibinabayad ninyo. Samantalang sa bayan, mahal ang bentahan. Bakit kami ang lugi? Natahimik ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay napayuko, takot na baka madamay. Ngunit si Don Armando nakangisi habang tinitingnan si Elias. Ikaw? Magrereklamo ka? Sino ka ba para magdikta sa amin? Isa ka lang hamak na mangingisda. Isa akong tao na may dignidad. Matapang na sagot ni Elias. At hindi ako papayag na apihin habang buhay.
Nag-umpisa ang bulungan sa paligid. May mga mangingisda na napatingin kay Elias. Ila nagkaroon ng lakas ng loob dahil sa kanyang tapang. Ngunit mabilis itong pinutol ni Don Armando. Kung ganyan ang gusto mo, simula ngayon, hindi ka na makakapagbenta rito. Subukan mong pumalaot, pero tingnan natin kung may tatanggap ng huli mo. Dumating nga ang araw na iyon. Kahit gaano kalaki ang huli ni Elias, walang bumibili. Ang mga tindera sa bayan ay umiiwas, takot na maparusahan ng mga De Guzman. Kahit ang mga dati niyang kakilala at kaibigan, hindi makatingin sa kanya. Elias, pasensya na, sabi ng isang tindera habang lihim na lumapit sa kanya. Kung tatanggapin ko ang isda mo, mawawalan ako ng pwesto sa pamilihan. Patawad. Hindi alam ni Elias kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot o hiya. Umuwi siya dala ang huli na hindi na mabebenta. Pag-uwi sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Aling Rosa na nakaupo sa may pintuan, mahina at maputla. Anak, kumusta ang bentahan? Saglit siyang natahimik bago ngumiti ng pilit. Ayos lang ma, may ulam tayo ngayong gabi. Ngunit sa loob niya, ramdam niyang unti-unti silang pinapahirapan ng pamilyang iyon. Hindi nagtagal, nagsimula ng mangamba ang ibang mangingisda. Elias, baka dapat tumigil ka na. Kung hindi, pati kami madadamay. Wika ni Mang Ben isang gabi habang sila'y nakaupo sa dalampasigan. Hindi ba't mas lalo tayong magdurusa kung palagi tayong tatahimik? Sagot ni Elias. Kung walang lalaban, walang magbabago. Hanggang kailan tayo magpapakatali sa kanila? Ngunit hindi lahat ay handang sumuporta. Ang ilan ay nanatiling tahimik, ang iba'y lumayo sa kanya. Sa kanilang baryo, ang isang taong humaharap sa makapangyarihan ay parang pumipila na rin sa kapahamakan. Isang gabi, habang pauwi si Elias galing dagat, sinalubong siya ng 3 tauhan ni Don Armando. Elias, sabi ng isa, pinapabati ka ni Don Armando. Kung ayaw mong masaktan, itigil mo na ang kayabangan mo. Hindi siya natakot. Sabihin ninyo sa amo ninyo, hindi ako titigil. Wala kayong karapatan na apihin kami. At doon nagsimula ang mas matinding hirap para kay Elias. Hindi lamang siya tinanggalan ng kabuhayan, kundi maging ang kanyang kaligtasan at ng kanyang ina ay nasa panganib. May mga gabi na may mga taong gumagala sa labas ng kanilang bahay. Nag-iiwan ng banta. Minsan natagpuan niya ang kanyang bangka na butas na at halos hindi na magamit. Anak, nanginginig na sabi ni Aling Rosa habang nag-aayos sila ng bangka. Baka tama na, baka mapahamak ka pa. Ngunit mahigpit ang pagkakakapit ni Elias sa kanyang prinsipyo. Ma, kung titigil ako ngayon, wala nang pagbabago ang mangyayari sa atin. Hindi lang para sa atin ito, kundi para sa lahat ng mangingisda na inaapi. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ngunit alam niyang ang kalupitan ng mga namumuno ay hindi basta-basta matatapos. Ang laban na kanyang sinimulan ay magbubukas ng mas maraming pagsubok. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo na umaasang balang araw ay makakakita rin ng liwanag sa gitna ng dilim. Dumating ang isang gabing hindi makakalimutan ni Elias, isang gabing puno ng unos at panganib. Malakas ang ulan, ang hangin ay humahampas na parang nagngangalit na mga kamay ng kalikasan. Sa kabila ng masamang panahon, nagpasya si Elias na pumalaot. Wala na silang makain at lalo pang lumalala ang karamdaman ng kanyang ina. Alam niyang malaking panganib ang kanyang haharapin, ngunit mas matindi ang takot niyang makita ang kanyang ina na unti-unting nawawalan ng lakas nang wala siyang magawa. Elias, huwag ka nang pumalaot, pagsusumamo ni Aling Rosa habang nakahiga, nanginginig sa lamig. Masama ang panahon anak, huwag mong ipagsapalaran ang buhay mo. Ma, kailangan kong subukan. Wala na tayong makakain at kailangan ko ng kahit kaunting kita para sa gamot mo. Magtiwala ka, babalik ako agad. Pinisil ni Elias ang kamay ng ina at agad na lumabas, dala ang kanyang lambat. Sa dalampasigan, halos walang ibang mangingisdang lumabas. Ang iba ay nakasilong na lamang sa kanilang mga tahanan, habang ang ilan ay umiiling nang makita si Elias na naglalayag. Elias, baka hindi ka na nakabalik, sigaw ni Mario mula sa malayo. Wala akong ibang pagpipilian, sagot ni Elias na halos matabunan ng hangin ang kanyang tinig.
Paglayag niya sa gitna ng dagat, naramdaman niya ang malalakas na hampas ng alon. Ang kanyang maliit na bangka ay tila laruan lamang na nilalaro ng kalikasan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang sagwan. Pilit na pinapantay ang bangka laban sa alon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil. Sa kanyang puso, may isang boses na paulit-ulit na nagsasabing, "Para kay ina, para kay ina." Habang patuloy siyang lumalaban, may natanaw siyang kakaiba sa di kalayuan. Sa unay inakala niyang isang malaking kahoy na inanod ng bagyo. Ngunit habang papalapit, napagtanto niyang iyon ay tila isang kahon. Pinilit niyang itutok ang bangka papunta roon kahit halos lamunin siya ng alon. Nang makalapit, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang kabaong, isang malaking kabaong na inanod sa gitna ng dagat. Tila ba isang misteryo mula sa mga alamat na madalas niyang marinig noong bata pa siya. Saglit siyang natigilan, kinilabutan. Ang mga salita ni Lola Feliza noon ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Huwag na huwag ninyong bubuksan kapag kayo'y nakakita, sapagkat ang kaluluwa ng nasa loob ay magdadala ng kamalasan. Ngunit hindi mapigilan ni Elias ang kanyang sarili. Ang kabaong ay tila may dalang kakaibang aura na humahatak sa kanya upang lapitan. Diyos ko! Bulong niya sa sarili. Totoo pala ang mga kwento. Pinilit niyang hilahin ang kabaong palapit sa kanyang bangka. Ramdam niya ang bigat nito at ang lamig ng kahoy ay tila dumidikit sa kanyang balat. Habang patuloy ang ulan at hampas ng alon, halos mabali ang kanyang braso sa bigat ng kabaong. Ngunit nanaig ang kanyang pag-usisa at takot na baka may buhay na nilalang sa loob. Nang masiguro niyang hindi ito bibitawan ng alon, huminga siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang inilapit ang takip ng kabaong. Ang kanyang dibdib ay mabilis na kumakabog. Pawisan kahit malamig ang gabi. Elias, huwag! Parang bulong ng kanyang konsensya. Naalala ang mga babala ng matatanda. Ngunit mas malakas ang kanyang kutob. Dahan-dahan niyang itinulak ang takip hanggang sa bumukas ito ng kaunti. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang ulan at hangin ay tila naglaho sa kanyang pandinig. Nang bumukas ng tuluyan ang kabaong, nanlaki ang kanyang mga mata at napaiyak siya sa nakita. Hindi bangkay ang nasa loob, kundi isang batang babae, basang-basa, nanginginig at halos walang malay. Buhay ito! Diyos ko! Napabulong si Elias habang agad na kinuha ang bata mula sa kabaong. May bata! Buhay pa siya! Agad niyang hinubad ang kanyang lumang baro at binalot ang bata upang hindi ito lamigin. Pilit niyang pinainom ng tubig na dala niya at hinagod ang likod upang mahimasmasan. Unti-unting bumukas ang mga mata ng bata. Mahina itong umiyak at muling nawala ng ulirat. Magtiis ka, iha. Ililigtas kita, panao ni Elias habang mahigpit na niyayakap ang bata. Agad niyang pinihit ang bangka pabalik sa pampang. Halos makipagbuno sa nagngangalit na alon. Sa bawat sagwan, naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi na lamang para sa kanyang ina, kundi ngayon para rin sa batang ibinigay ng dagat. Pagdating sa pampang, sinalubong siya ni Mario at ng ilang kapitbahay. Elias, anong dala mo? Gulat na tanong ni Mario nang makita ang bata sa kanyang bisig. May bata sa kabaong. Inanod siya ng dagat. Nanginginig na sagot ni Elias. Ang mga tao sa paligid ay nagbulungan. Ilan ay natakot, ilan ay naawa. Ngunit si Elias ay hindi na nag-atubili. Agad niyang dinala ang bata sa kanilang barong-barong. Pagpasok, sinalubong sila ni Aling Rosa na agad na napaiyak sa kanyang nakita. Anak, saan galing ang batang iyan? Tanong ng ina habang tinutulungan siyang balutan ng kumot ang bata. Inaamod sa dagat, ma. Buhay pa siya. Hindi ko siya pwedeng iwan. At sa gabing iyon, habang patuloy ang malakas na ulan at hampas ng hangin sa labas, naramdaman ni Elias na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang kabaong na kanyang nakita, ang batang kanyang niligtas, lahat iyon ay magsisimula ng bagong kabanata sa kanyang kwento. Isang kwento na hindi na lamang tungkol sa kanyang pakikipagsapalaran sa dagat, kundi pati na rin sa isang batang itinadhana ng dagat na maging bahagi ng kanyang buhay. Habang nagngangalit pa ang ulan sa labas,
Nakaluhod si Elias sa tabi ng banig kung saan napahiga ang batang kanyang nailigtas mula sa kabaong. Basang-basa ito, maputla ang balat at halos walang malay. Ang kanyang ina na si Aling Rosa ay mabilis na kumilos. Inilapit ang isang lamparang degas upang masilayan ng malinaw ang kalagayan ng bata. "Anak, Diyos ko, parang milagro ito," bulong ng ina habang marahang pinupunasan ng tuwalya ang katawan ng bata. Kung hindi mo siya nakita, baka hindi na siya nakaligtas. Si Elias, nanginginig pa rin sa alaala ng kanyang nakita, ay naupo sa gilid, hawak ang kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang pangyayaring iyon. "Ma, hindi ko alam kung paano ko nagawa." Nang makita ko ang kabaong, akala ko'y bangkay ang laman. Pero nang bumukas, siya ang naroon, buhay. Lumapit si Mario, dala ang ilang kapitbahay na hindi mapigilang mag-usisa. "Elias, totoo ba ang sinasabi mo? May bata sa loob ng kabaong?" Tumango siya. "Oo, Mario, buhay siya. Halos mawala na ng hininga, pero may lakas pa ring natira. Hindi ko kayang iwan siya doon." Napatda ang mga tao. May ilan na natakot. Naniniwala sa mga kwentong laganap sa baryo tungkol sa sumpa ng mga kabaong na inaanod. "Huwag mong ituloy ang pagkupkop sa batang iyan, Elias," bulalas ng isang matandang lalaki. "Delikado yan, baka sumpayan ng dagat. Hindi ka dapat nakialam." Ngunit mariing umiling si Elias. "Kung sumpa man o hindi, hindi ko hahayaang mamatay ang batang ito. Kung ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon, sino ako para talikuran iyon?" Nagpatuloy sila sa pagtulong sa bata. Ininita nila ng tubig ang mga bote at ipinatong sa gilid ng banig upang mapanatiling mainit ang paligid. Dahan-dahan muling bumukas ang mga mata ng bata. Mahina itong umiyak, ngunit sapat iyon upang mapasigaw ng tuwa si Aling Rosa. "Salamat sa Diyos, buhay siya, Elias. Buhay ang bata." Agad namang napaiyak si Elias, nakatingin sa mga munting mata na nakatitik sa kanya. "Hindi ko alam kung sino siya, Ma. Hindi ko alam kung bakit siya nandoon, pero mula ngayon, akin na siyang pananagutan." Sa mga sumunod na araw, naging paksa ng usapan sa baryo ang batang natagpuan. Maraming haka-haka ang kumalat. May nagsasabing anak siya ng isang mayamang pamilya sa bayan na itinapon upang maitago ang kahihiyan. May iba namang nag-isip na baka anak ng mga pirata o kriminal. Ngunit higit sa lahat, may ilan na naniniwalang dala nga ito ng sumpa. "Elias, mag-ingat ka," payo ni Mang Ben isang umaga. "Kung totoo ang mga sabi-sabi, baka magdala ng malas ang batang iyan." Ngunit si Elias ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. "Hindi ako naniniwala sa malas, Mang Ben. Ang nakikita ko ay isang batang nangangailangan ng tulong at gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng panibagong buhay." Pinangalanan nila ang bata bilang Marina, hango sa dagat na siyang nagdala sa kanya kay Elias. Araw-araw inalagaan nila ito. Pinakain mula sa gatas na nakuha nila mula sa kapitbahay at dinalhan ng kumot ng ilang kababaihan na naantig sa kanilang kwento. Sa kabila ng mga banta at usapan, may ilan ding naniwala na ang pagdating ni Marina ay hindi sumpa kundi biyaya. Isang gabi, habang tulog si Marina, nakaupo si Elias sa tabi ng kanyang ina. Tahimik silang nakatanaw sa batang mahimbing na natutulog. "Anak," mahinang sabi ni Aling Rosa, "bakit kaya siya napunta sa atin? Sa dami ng tao sa baryo, bakit sa iyo siya ipinagkatiwala ng dagat?" Saglit na natahimik si Elias bago sumagot. "Siguro, Ma, dahil matagal ko nang hinihingi kay Lord na bigyan tayo ng pag-asa." At si Marina ang sagot, "Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero alam kong hindi aksidente ang lahat." Ngunit, sa kabila ng kasiyahan, hindi pa rin nawala ang pangamba. Isang gabi, may kumatok sa kanilang bahay, isang tauhan ni Don Armando. "Elias," malamig ang tinig nito, "may kumakalat na balita tungkol sa batang kinuha mo mula sa dagat. Hindi ka dapat makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Kung ako sa'yo, ilayo mo na siya." Matapang na tumayo si Elias. "Sabihin mo kay Don Armando, hindi ko siya pakikinggan. Ang batang ito ay hindi ko iiwan. Kung may pakanaman siya sa pagkawala ng batang ito, siya ang dapat matakot, hindi ako."
Umiling ang tauhan at umalis, ngunit naiwan ang banta sa hangin. Alam ni Elias na hindi iyon ang huling beses na makikialam ang mga de Guzman sa buhay niya. Ngunit nang tingnan niya si Marina na payapang natutulog, napangiti siya kahit pagod. "Anak," bulong niya, "mula sa gabing iyon sa dagat hanggang ngayon, ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako natatakot. Anuman ang dumating, hindi kita pababayaan." At sa kanyang puso, alam niyang ang pagbubukas niya ng kabaong ay hindi lamang pagbubunyag ng isang misteryo mula sa dagat, kundi pagbubukas din ng isang bagong pintuan sa kanyang buhay. Isang pintuan na magdadala ng parehong pagsubok at pag-asa, at magtutulak sa kanya na maging higit pa sa isang hamak na mangingisda. Makalipas ang ilang araw mula nang matagpuan ni Elias ang batang nasa loob ng kabaong, unti-unti nang bumalik ang lakas nito. Sa simula ay mahina pa at halos walang kibo, ngunit sa tulong ng pag-aaruga ni Elias at ni Aling Rosa, nagkaroon ito ng panibagong sigla. Sa bawat pagbangon ng araw, tila ba may bagong liwanag din na sumisibol sa kanilang tahanan. Si Aling Rosa, kahit mahina na, ay may kakaibang kasiyahan sa kanyang mukha tuwing inaalagaan ng bata. "Elias, hindi ko akalaing mararanasan ko pang mag-alaga ng musmos. Para na rin tayong muling binigyan ng Diyos ng bagong buhay," sambit niya habang pinapakain ng gatas si Marina. "Ma, pakiramdam kong itinadhana na mapunta siya sa atin." Ang bawat ngiti niya, kahit mahina, ay nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy, sagot ni Elias, habang pinagmamasdan ng bata na mahimbing na natutulog sa kanilang banig. Tinuring nila si Marina na sariling anak. Sa bawat pag-iyak nito sa gabi, si Elias ang bumabangon upang buhatin at aluin. Kahit pagod mula sa pangingisda, walang reklamo siyang nakikita sa kanyang sarili. "Tahimik ka na, iha," bulong niya minsan, habang yakap ang bata at nakatayo sa pintuan ng kanilang barong-barong. Pinagmamasdan ang alon ng dagat na tila nagpapaalala sa kanya kung saan niya ito natagpuan. Ngunit hindi naging madali ang pagtanggap ng buong baryo. Sa bawat araw, may mga bulong-bulungan na umaalingaw-ngaw. Anak ng sumpa, tawag ng ilan. May nagsasabing hindi dapat itinuloy ni Elias ang pagkupkop. Ang iba na may naniniwalang ang batang iyon ang magdadala ng malas sa kanilang lugar. "Elias, dapat mong pag-isipan," wika ni Mang Ben nang minsang dumalaw. "Hindi biro ang pinasok mo. Kung totoo nga ang mga kwento ng matatanda, baka mapahamak ka." Ngunit mariing sagot ni Elias, "Hindi ako naniniwala na ang bata ang may sala. Hindi ko ngayang iwan siya. Mas gugustuhin ko pang akuin ang lahat ng banta kaysa pabayaan siyang mamatay." Dahil dito, lumalim pa ang paghanga ng ilang kapitbahay kay Elias. May ilan na nagsimulang tumulong sa kanya, nag-abot ng gatas, nagbigay ng kaunting damit para kay Marina. Ngunit kasabay ng kanilang suporta ay ang tahasang pananakot mula sa mga tauhan ni Don Armando. Isang gabi, habang pinapatulog ni Elias si Marina, biglang may mga bato na tumama sa bubong ng kanilang bahay. "Magnanakaw ng sumpa, ibabalik mo na yan sa dagat!" sigaw ng mga lasing na tauhan mula sa labas. Agad na nagising si Aling Rosa, nanginginig sa takot. Ngunit si Elias, sa halip na magtago, lumabas at hinarap ang mga ito. "Kung may problema kayo sa akin niyo sabihin. Huwag niyo idadamay ang bata," matatag niyang wika. Ngunit tumawa lamang ang mga tauhan at umalis. Alam ni Elias na hindi iyon ang huling beses na magpaparamdam sila. Sa kabila ng panganib, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Marina. Nakita nila itong natutong ngumiti, matutong maglakad, at kalaunan ay matutong magsalita ng mga unang salita. "Pa!" bulong nito isang gabi, habang karga siya ni Elias. Napahinto siya, hindi makapaniwala sa narinig. "Ma, narinig mo ba?" Tuwang-tuwang sigaw ni Elias habang inilalapit ang bata kay Aling Rosa. Tinawag niya akong Papa. Napaluha si Aling Rosa, niyakap ang dalawa at sabay silang nagdasal ng pasasalamat. Mula noon, mas naging inspirasyong si Marina para kay Elias. Kahit gaano kahirap ang dagat,
kahit gaano kaliit ang huli. Basta't nakikita niya ang ngiti ng bata, pakiramdam niya'y may saysay ang lahat. Naging dahilan si Marina para muling manumbalik ang pag-asa ni Elias na kahit sa gitna ng dilim at kahirapan, may liwanag na darating. Hindi ko siya anak sa dugo, Ma. Bulong niya minsan habang pinagmamasdan si Marina na natutulog. Pero sa puso ko, siya ang anak na ibinigay sa akin ng langit. At gagawin ko ang lahat upang maprotektahan siya anuman ang kapalit. Ang batang natagpuan sa loob ng kabaong ay hindi na basta pasanin ni Elias, kundi isang biyaya na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. At sa paglipas ng mga araw, malinaw na sa kanyang isipan na mula sa gabing iyon, hindi na lamang siya isang mangingisdang lumalaban sa dagat. Isa na rin siyang ama na handang ibuwis ang lahat para sa batang iniligtas ng kanyang sariling mga kamay. Mula nang dumating si Marina sa buhay nina Elias at Aling Rosa, tila nagkaroon ng panibagong kulay ang kanilang simpleng tahanan. Dati-rati, ang katahimikan ng gabi ay binabasag lamang ng malakas na alon at ubo ng matanda. Ngunit ngayon, naririnig na rin ang halakhak at iyak ng isang bata. Sa bawat araw na lumilipas, lalo silang napapalapit kay Marina at mas naging matatag ang kanilang pamilya. Anak, tingnan mo, masayang sabi ni Aling Rosa isang hapon habang nakatingin sa batang gumagapang sa banig. Maubago ka ng dahilan para magpatuloy. Hindi ka na nag-iisa sa laban mo. Ngumiti si Elias, pinagmamasdan ng bata. Oo nga, Ma, parang muling nagbukas ang pintuan ng ating tahanan para sa pag-asa. Hindi ko naramdam ang bigat ng mga pangungutya. Ang nakikita ko lang ay ang ngiti ni Marina. Unting-unting bumuti ang kalagayan ni Marina. Sa tulong ng mga mabubuting kapitbahay, nakakuha sila ng gatas, damit at kaunting laruan. Bagaman may ilan pa ring natatakot at nagdududa, hindi maikakailang karamihan ay napahanga sa sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay ni Elias sa bata. Lalong higit na humanga ang mga ina sa baryo sapagkat bihira silang makakita ng isang binata na may ganong tapang at malasakit. Isang araw, habang nasa dalampasigan, nilapitan siya ni Mario. Elias, hindi ko alam kung paano mo nagagawa. Ang hirap na nga ng buhay mo, nagdagdag ka pa ng isa pang pasanin. Pero sa totoo lang, humahanga ako. Kung ako siguro, baka iniwan ko na lang yan. Mariing tumugon si Elias, hindi siya pasanin, Mario. Siya ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Ang mga araw na pakiramdam ko'y wala ng pag-asa, siya ang nagbabalik ng lakas. Hindi ko na siya kayang iwan. Habang lumalaki si Marina, nakitaan siya ng kakaibang kislap sa mga mata. Masayahin siya at malapit sa mga tao. Kahit ang ilan na unang natakot sa kanya ay unti-unting natutunang tanggapin siya. Madalas siyang makitang tumatakbo sa dalampasigan, humahabol kay Elias na dala ang lambat. Papa Elias, sama ako! Tiri niya habang tumatawa. Ngunit kahit may kasayahan, hindi rin mawawala ang mga pagsubok. Ang kalusugan ni Aling Rosa ay patuloy na humihina. Madalas na siyang hindi makabangon at mas lumala ang kanyang ubo. Sa kabila nito, mas lalong pinipilit ni Elias na maging matatag. Ma, magpahinga ka lang. Ako na ang bahala. May dahilan na ako para magsikap ng higit pa. Isang gabi, habang nakahiga si Marina sa tabi ng kanyang Lola Rosa, nagtanong ito, Papa Elias, saan to ako galing? Napahinto si Elias. Hindi pa siya handang sagutin ang tanong na iyon. Ngunit hindi niya kayang magsinungaling. Anak, marahan niyang sagot. Nanggaling ka sa dagat. Inanod ka sa akin ng alon. Parang regalo mula sa langit. Simula noon, ikaw na ang pinakamahalagang parte ng buhay namin. Mumii si Marina, at kahit bata pa'y tila na unawaan ang kahalagahan ng sinabi. Ibig sabihin po, ako ang regalo ni Lord? Oo anak, sabat ni Aling Rosa, nakangiti kahit mahina. At regalo ka hindi lang kay Elias, kundi sa ating lahat. Dahil sa presensya ni Marina, unti-unting nagbago ang pananaw ng ilang tao sa baryo. May mga nagbigay ng suporta, kahit maliit, at may mga nagsimulang makipagkaibigan kay Elias. Ang dating mga tanong tungkol sa sumpa ay napalitan ng papuri. Baka nga tama si Elias, bulong ng ilang kababaihan. Baka hindi sumpa ang dala ng bata, kundi biyaya. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa kabilang dako, si Don Armando ay muling nakarinig ng balita tungkol kay Marina. So buhay pa pala ang batang iyon.
mariing wika niya sa isa niyang tauhan. At si Elias ang nag-aalaga? Huwag ninyong hayaan na lumaki siya. Kailangan nating bantayan ang batang iyon. Habang nabiriwang si Elias sa simpleng pagbabago ng kanyang buhay, hindi niya alam na sa likod ng mga ngiti at halakhak ng kanyang anak-anakan, may mga matang nagmamasid at nag-aabang ng pagkakataong muli siyang pabagsakin. Ngunit sa mga oras na iyon, ang tanging iniisip ni Elias ay ang bagong buhay na natamo nila. Ang bawat araw ay tila paalala na kahit gaano kadilim ang dagat, may liwanag na inaanod patungo sa kanya. At sa katauhan ni Marina, nakita niya ang pag-asa, ang pagmamahal, at ang kinabukasan na matagal niyang pinangarap para sa kanyang pamilya. Ma, bulong ni Elias habang pinagmamasdan si Marina na payapang natutulog. Hindi man tayo mayaman sa yaman ng mundo, pero sa kanya parang kumpleto na ako. Hindi ko man alam kung ano ang nakaraan niya, pero sisiguraduhin kong ang kinabukasan niya ay magiging mas maliwanag kaysa sa naranasan natin. Sa gabing iyon, habang tahimik ang baryo at marahang kumakaway ang alon, ramdam ni Elias na nagsimula na ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na hindi na lamang tungkol sa kanyang sakripisyo bilang anak, kundi pati na rin bilang isang ama sa batang itinadhana ng dagat. Lumipas ang mga taon at lumaki si Marina na malusog at masayahin. Sa tulong ni Elias at Aling Rosa, hindi lamang siya nabuhay kundi lumaking may mabuting puso. Ngunit habang siya'y lumalaki, dumadami rin ang mga tanong sa kanyang isipan. Kapag nakikita niya ang ibang bata na may kasama nilang mga magulang, palihim siyang nagtatanong sa sarili kung saan siya nagmula. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng kanilang barong-barong at pinagmamasdan ang dagat, naglakas loob si Marina na tanungin si Elias, "Papa Elias, bakit po ako iba sa ibang mga bata? Lahat sila may nanay at tatay. Ako, kayo lang at si Lola." Napabuntong hining, "Hindi ko alam kung sino ang tunay mong mga magulang. Ang alam ko lang, inanod ka sa akin at iniligtas kita. Mula noon, ikaw na ang anak ko sa puso." Tumango si Marina, bagaman may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Kaya pala, may mga naririnig akong sinasabi ng iba, Papa. Pero kahit ganun, masaya ako dahil kayo ang naging tatay ko." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Elias. Ngunit sa kanyang kalooban, nagsimulang mabuo ang pagnanais na tuklasin kung sino nga ba ang tunay na pinagmulan ni Marina. Hindi na lamang ito dahil sa kanyang kuryosidad, kundi dahil nararapat lang na malaman ng bata ang kanyang pagkakakilanlan. Sa baryo, kumalat ang mga balita. May mga kwento na ilang taon na ang nakararaan. Isang kilalang pamilya mula sa syudad ang nadluksa dahil sa pagkawala ng kanilang sanggol. Ang ilan ay nagsabing baka nalunod ang bata. Ang iba namay nag-isip na baka dinukot. Ngunit walang malinaw na kasagutan. Isang araw kinausap ni Elias si Mang Ben. "Mang Ben, naaalala mo ba ang mga balitang kumalat noon bago ko matagpuan si Marina? Yung tungkol sa nawawalang sanggol?" Tumango ang matanda. "Oo, Elias. Ang alam ko, anak iyon ng isang mayamang pamilya sa syudad. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila natatagpuan. Pero bakit mo tinatanong?" Saglit na nag-isip si Elias bago sumagot. "May kutob ako. Baka si Marina ang batang iyon." Nagulat si Mang Ben. "Kung totoo ang hinala mo, ibig sabihin may taong may kagagawan kung bakit siya napunta sa kabaong at inanod sa dagat. Delikado yan, Elias. Baka masangkot ka sa gulo." Ngunit determinado si Elias. "Hindi ko pwedeng itago kay Marina ang katotohanan. Karapatan niyang malaman kung sino siya." Samantala, habang lumalaki si Marina, mas nakikita ni Elias ang kakaibang asal at ugali nito. Matalino siya, magalang, at may tikas na parang hindi basta galing sa hirap. Kahit simple ang kanilang tahanan, si Marina ay parang isinilang na may likas na karangyaan sa kilos at pananalita. Lalo lamang tumibay ang hinala ni Elias na hindi ordinaryong bata si Marina. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa balitang ito. Nang makarating kay Don Armando ang usapan tungkol sa posibilidad na si Marina ay anak ng mayamang pamilya sa syudad, agad itong nag-init ang ulo. Kung totoo yan, sabi niya sa kanyang tauhan,
Huwag nating hayaang mabunyag. Masisira ang lahat ng plano. Bantayan ninyo ang batang iyon. Dahil dito, nagsimula ang mas malaking panganib. May mga pagkakataong sinusundan si Marina ng mga taong hindi niya kilala. Minsan, habang pauwi siya mula sa paaralan, may dalawang lalaki ang nagtangkang sumabay sa kanya. Mabuti na lamang at agad siyang nasalubong ni Elias. Kaya nakaligtas siya. Papa Elias, sino sila? Takot na tanong ni Marina habang mahigpit na nakahawak sa anyang braso. Wala kang dapat alalahanin, anak, sagot ni Elias. Bagaman nag-aalabang galit sa kanyang dibdib. Basta't palagi kang nasa tabi ko, walang makakagawa ng masama sa'yo. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi na siya basta makakampante. Kung si Marina nga ang nawawalang anak ng isang kilalang pamilya, tiyak na may mga taong may interes na itago ang katotohanan iyon. At sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ni Elias na may kinalaman si Don Armando. Dahil dito, lalo siyang nagpasya. Hindi siya tiigil hanggat hindi niya natutuklasan ang buong katotohanan. At kapag dumating ang araw na iyon, handa siyang ipaglaban si Marina. Hindi lamang bilang isang ama, kundi bilang tagapagtanggol ng katotohanan at katarungan. Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan, nararamdaman ni Elias na papalapit ng papalapit ang oras ng paghaharap sa mas malaking unos. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Si Marina ay hindi lamang bata mula sa kabaong, kundi anak ng tadhana na magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Hindi nagtagal ay lumakas pa ang bulong-bulungan sa baryo tungkol kay Marina. Ang mga haka-haka na siya ang nawawalang anak ng isang mayamang pamilya sa siyudad ay lalo pang kumalat. Ang dating mga kwento na tinatawag siyang bata ng sumpa ay napalitan ng mga usapang baka nga siya'y tagapagmana ng malaking kayamanan. Ngunit sa kabilang banda, mas dumami rin ang nagmamasid at mas naging mapanganib ang sitwasyon para kina Elias. Isang araw, habang nagtitinda si Elias ng kanyang huli sa maliit na talipapa, bigla siyang nilapitan ng isa sa mga tauhan ni Don Armando. Elias, malamig na wika nito. Gusto kang kausapin ng amo ko. May kinalaman sa batang inampon mo. Nag-init ang ulo ni Elias. Kung may sasabihin si Don Armando, siya mismo ang humarap sa akin. Wala akong oras para makipag-usap sa mga tulad niya. Ngunit hindi iyon ang huli. Kinagabihan dumating si Don Armando sa mismong baryo, sakay ng kanyang mamahaling sasakyan. Pinuntahan niya ang barong-barong ni Elias, kasama ang ilang tauhan. Tumigil siya sa harap ng bahay at malakas na kumatok. Lumabas si Elias, hawak ang lampara. Anong kailangan mo, Don Armando? Matatag niyang tanong. Ngumiti ng mapanlait ang lalaki. Narinig ko ang mga balita. Ang batang inampun mo, baka hindi mo alam pag-aari ko siya. At kung ayaw mong magkaroon ng problema, ibigay mo na siya sa akin. Halos magdilim ang paningin ni Elias sa narinig. Pag-aari? Wala kang karapatang magsabi niyan. Siya ay tao, hindi bagay. At higit sa lahat, anak ko siya sa puso. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Don Armando. Anak? Isa kang hamak na mangingisda. Hindi mo kayang buhayin ang batang yan. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin. Ako ang magpapalaki sa kanya. Lumabas si Aling Rosa. Kahit mahina, dala ang lakas ng isang ina. Don Armando, hindi mo pwedeng kunin ang bata. Si Elias ang nakakita. Si Elias ang nagligtas. Kung may Diyos ka pang kinikilala, huwag mong ipilit ang gusto mo. Ngunit mas lalong humisi si Don Armando. Kung hindi ninyo siya ibibigay, maghanda kayo sa kapahamakan. Iniwan niya ang mga salitang iyon na parang laso na bumabalot sa kanilang tahanan. Simula noon, nagsimulang kumalat ang masasamang tsismis laban kay Elias. May mga nagsasabing ninakaw daw niya ang bata mula sa ibang pamilya. May ilan na nagsabing ginagamit lang niya si Marina upang makakuha ng simpatiya at tulong mula sa iba. Ang mga dating tumutulong ay nagsimulang mag-atubili na tatakot na madamay sa gulo. Papa Elias, malungkot na sabi ni Marina isang araw, bakit po sila nagsasabi ng masama laban sa inyo? Hindi naman po totoo yun. Hinawakan ni Elias ang mga kamay ng bata. Anak, huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila. Ang mahalaga, alam nating dalawa ang katotohanan. At hindi nila kailanmang maaalis ang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Elias ang bigat ng sitwasyon.
mas naging mapanganib ang kanilang buhay. May mga gabi na naririnig nilang may nag-iikot sa labas ng kanilang bahay. Minsan, may nakita silang mga bakas ng paa sa buhangin na hindi nila kilala. Isang gabi, kinausap siya ni Mario. Elias, kailangan mo mag-ingat. Hindi basta-basta ang kalaban mo. Si Don Armando ay may impluwensya, may pera at may kapangyarihan. Kung hindi ka mag-ingat, baka pati buhay mo'y mawala. Ngumiti si Elias, bagaman mabigat ang dibdib. Mario, kung buhay ko ang kapalit, tatanggapin ko. Ang hindi ko matatanggap ay ang makita si Marina na mapunta sa kamay ng taong walang puso. Samantala, si Marina ay patuloy na lumalaki. Sa kabila ng lahat ng pangamba, lumabas ang kanyang talino at kabaitan. Minsan, sa eskwela, tinanong siya ng kanyang guro kung ano ang pangarap niya. Gusto ko pong maging guro o abogado balang araw para matulungan ko ang mga katulad naming mahirap at inaapi. Sagot niya ng buong tapang. Ang sagot niyang iyon ay umabot kay Elias at nagbigay ng panibagong pag-asa. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Sino nga ba ang tunay na magulang ni Marina at bakit siya itinapon sa dagat? Sa kabila ng takot at panganib na dala ni Don Armando, mas tumitibay ang pasya ni Elias na alamin ang buong katotohanan. Hindi niya hahayaang manatili sa dilim ang buhay ng batang kanyang inampon. At habang nakatanaw siya sa dagat isang gabi, naramdaman niyang hindi na lamang alon at hangin ang kanyang kalaban, kundi ang mismong kapangyarihan ng tao. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Kung kinakailangang lumaban, lalaban siya. Dahil higit pa sa dugo, higit pa sa yaman, higit pa sa takot, si Marina ay kanyang anak. Lumipas pa ang mga taon at si Marina na minsang inanod lamang ng dagat ay nagsimulang lumago hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang talino at pangarap. Sa kabila ng kahirapan at mga balakid na hinarap ni Elias, pinilit niyang maipasok ang bata sa paaralan. Alam niyang ito ang tanging paraan upang magkaroon si Marina ng mas maliwanag na kinabukasan. Noong unang araw ng klase, halos hindi maitago ni Elias ang kaba at tuwa. Suot ni Marina ang lumang uniforme na ipinahiram ng kapitbahay at sapatos na may gupit sa gilid ngunit maayos pa rin. Papa Elias, hindi ba ako pagtatawanan ng mga kaklase ko? Tanong ng bata habang naglalakad sila papunta sa paaralan. Pinisil ni Elias ang kamay ng anak. Anak, hindi sa damit o sapatos nakikita ang halaga ng tao. Nasa puso at isip yan. Mag-aral ka ng mabuti at ipakita mong higit pa sa anumang yaman ang talino at kabutihang asal. Pagdating nila sa paaralan, sinalubong sila ng guro na si Gunong Teresa, isang mabait at makataong babae. Nang marinig niya ang kwento ni Marina mula kay Elias, agad siyang napahanga. Walang problema, Elias, tani ng guro. Basta't handa siyang mag-aral, gagawin namin ang lahat upang tulungan siya. Sa unang mga linggo, hindi naging madali para kay Marina. May mga kaklase siyang nang aasar, tinatawag siyang batang dagat at anak ng kabaong. Ngunit sa halip na sumagot ng masama, pinili niyang manahimik at patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kanyang galing sa klase. Lahat ng takdang aralin ay natatapos niya at mabilis siyang natuto ng pagbabasa at pagsusulat. Isang araw, pagkatapos ng klase, lumapit ang guro sa kanya. Marina, napansin kong mabilis kang matuto. Kung magpapatuloy ka, maaari kang makakuha ng scholarship balang araw. Napangiti si Marina at nang makauwi siya, agad niyang ikinuwento ito kay Elias. Papa Elias, sabi po ng guro, matalino raw ako. Bata raw makakuha ako ng scholarship. Tuwang-tuwa niyang sabi. Napaluha si Elias, niyakap ang anak ng mahigpit. Iyan ang bunga ng sipag at tiyaga mo, anak. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Lagi mong tandaan, ang kaalaman ay kayamanang hindi mananakaw ni numan. Samantala, si Aling Rosa, bagaman mahina na, ay nakikita ang pagbabagong dulot ng edukasyon kay Marina. Elias, bulong niya minsan, iba ang kinang ng mga mata ng bata. Sigurado ako malayo ang mararating niya.
kaya't gawin mo ang lahat upang maituloy niya ang pag-aaral. Dahil dito, lalo pang nagsumikap si Elias sa pangingisda. Kahit halos wala ng pahinga, basta't may pambayad sa mga kailangan ni Marina sa eskwela, nagiging masaya siya. Ang mga gabi na dati puno ng pangamba ay napalitan ng mga gabing pinapanood niya ang anak na nagsusulat sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pag-usad ng buhay ni Elias. Minsan habang papauwi si Marina mula sa paaralan, sinalubong siya ng 2 tauhan ni Don Armando. "Hoy bata, malamig ang tinig ng isa. Huwag mong kalilimutan kung sino ka. Hindi ka tunay na anak ng mangingisdang iyon. Tandaan mo, baka balang araw, kunin ka rin namin." Takot na takot si Marina. Agad siyang umuwi at nagsumbong kay Elias. "Papa, may mga lalaking nagsabi na kukunin nila ako. Totoo po ba yon?" Nagalit si Elias, ngunit pinilit niyang maging kalmado sa harap ng anak. "Walang makakakuha sa'yo, anak. Hanggat ako ang ama mo, walang makakagawa ng masama sa'yo." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi naligtas ang sitwasyon. Mas lalo pa siyang nagdesisyong protektahan si Marina at gawing matatag ang kinabukasan nito. Habang lumalaki si Marina, lalo ring nakikilala ang kanyang talino sa baryo. May mga guro at kapitbahay na humahanga sa kanya. Kung ganyan ang lahat ng bata, baka mas maganda ang kinabukasan ng baryo. Ani ni Gunong Teresa. Naging inspirasyon siya hindi lamang kay Elias, kundi pati sa ibang bata na nakakita ng kanyang pagsisikap sa kabila ng hirap ng buhay. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng simpleng hapunan, nagsalita si Marina. "Papa, Lola, nangangarap po ako na balang araw, hindi na tayo hahamakin ng mga tao. Balang araw, ipapakita ko sa lahat na hindi hadlang ang kahirapan para mangarap." Napaluha si Aling Rosa. Hinaplos ang buhok ng apu-apuhan. "Anak, tama ka at alam kong tutuparin mo iyan." Para kay Elias, ang mga salitang iyon ay nagsilbing liwanag sa madilim na landas na kanyang tinatahak. Ang batang minsang inanud ng dagat ay ngayon nagiging sagisag ng pag-asa. At habang patuloy ang kanilang laban sa kahirapan at sa panggigipit ng mga de Guzman, mas tumitibay ang paniniwala ni Elias na darating ang araw na si Marina mismo ang magiging susi ng kanilang tagumpay. Sa bawat pahina ng kwaderno ni Marina, sa bawat letra na sinusulat niya sa ilalim ng ilaw ng lampara, nakikita ni Elias ang hinaharap. Isang hinaharap na mas maliwanag kaysa sa mga alon ng dagat na araw-araw niyang hinaharap. At sa kanyang puso, naniniwala siyang kahit gaano karami ang mga kaaway na bumalik, hindi nila matatalo ang lakas ng isang batang handang lumaban para sa kanyang kinabukasan. Habang patuloy na nag-aaral si Marina at unti-unting nakikilala sa baryo dahil sa kanyang talino at kabutihan, dumating ang isang araw na magbabago ng lahat ng kanilang pananaw tungkol sa kanyang pinagmulan. Isang hapon, may dumating na matandang babae sa baryo. Payat, puti na ang buhok at may hawak na baston. Ang pangalan niya ay Aling Beatriz, dating yaya ng isang kilalang pamilya sa syudad. Paglapit niya sa barong-barong ni na Elias, agad niyang natanaw si Marina na naglalaro sa labas kasama ang ibang bata. Nang tumigil ang kanyang mga mata sa mukha ng dalaga, tila ba nanlabo ang kanyang paningin at bumalik sa nakaraan. "Diyos ko!" mahina niyang bulong. Ikaw ang batang matagal na naming hinahanap." Lumabas si Elias upang salubungin ang matanda. "Magandang hapon po, inang. May kailangan po ba kayo?" Ngunit hindi sumagot si Aling Beatriz agad. Sa halip, lumapit siya kay Marina at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti, "Ikaw nga!" Napahagulhol siya ng iyak. "Ikaw ang anak ng pamilyang Villafuerte. Ikaw ang nawawalang si Amara." Nagulat si Elias at si Aling Rosa. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Elias. Huminga ng malalim si Aling Beatriz bago nagpatuloy. 20 taon akong nanilbihan sa pamilya Villafuerte, isa sa pinakamayamang pamilya sa siyudad. Noong sanggol pa si Amara, ang tanging anak ng mag-asawa, siya ay biglang nawala. Pinagpiestahan ng mga pahayagan ang balita. Ngunit sa kabila ng paghahanap,
hindi na natagpuan ng bata. Sinisi ako at tinanggal sa serbisyo. Dala ang bigat ng konsensya na hindi ko nagampanan ang aking tungkulin. Ngunit paano siya nakarating sa dagat? Tanong ni Elias, hindi makapaniwala. Napaluha si Aling Beatriz. May narinig akong bulungan noon na may kinalaman si Don Armando. Kaaway ng pamilyang Villafuerte ang pamilya nila. Nabalitaan ko na kinuha nila ang bata upang maghiganti at itinapon upang walang makahanap. Ngunit hindi ko lubos maisip na may magliligtas sa kanya. Tumingin siya kay Elias at pinisil ang kamay nito. Ikaw ang naging instrumento ng Diyos upang mailigtas si Amara, si Marina. Naguluhan si Marina sa kanyang narinig. Papa Elias, totoo po ba ito? Hindi po ba ako talaga galing sa dagat? Lumapit si Elias at niyakap ang bata ng mahigpit. Anak, anuman ang sabihin ng nakaraan, isa lang ang totoo. Ikaw ang anak ko sa puso. Kahit sino ka pa, kahit saan ka galing, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Ngunit alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Ang pagbubunyag ni Aling Beatriz ay parang apoy na mabilis kumalat sa baryo. Nabalitaan ito ni Don Armando at agad siyang nagngit-ngit. Kung malaman ng pamilya Villafuerte na buhay pa ang bata, sisirain tayo. Galit niyang sigaw sa kanyang mga tauhan. Kailangan nating pigilan si Elias bago niya madala ang bata sa kanila. Samantala, si Marina ay patuloy na nag-isip tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa bawat araw, dumadami ang kanyang mga tanong. Papa Elias, kung totoo pong ako'y anak ng mayaman, bakit nila ako itinapon? Bakit nila ako hindi hinanap? Hinaplos ni Elias ang kanyang buhok. Anak, hindi ko alam ang lahat ng sagot. Ang alam ko lang, mahal ka ng iyong mga magulang noon at siguradong hinanap ka nila. Ang masakit lang, may mga taong ginamit ka para sa kanilang kasamaan. Pero tandaan mo, hindi iyon ang magtatakda kung sino ka. Ikaw ang magpapasya kung sino ang nais mong maging. Si Aling Rosa, kahit mahina, ay nagbigay rin ng payo. Anak, hindi lahat ng tao ay kayang makita ang kabutihan sa mundo. Ngunit binigyan ka ng Diyos ng pangalawang buhay. Gamitin mo ito upang ipakita sa lahat na hindi ka biktima, kundi biyaya. Dahil sa mga pagbubunyag, mas lumalim ang paghahangad ni Elias na lumaban para kay Marina. Alam niyang oras na upang iharap sa hustisya ang mga taong nagtangkang kitilin ang buhay ng bata. Ngunit alam din niyang malaking laban ang kanyang kakaharapin. Isang gabi, kinausap siya ni Mario. Elias, narinig ko ang lahat. Kung totoo nga ang sinabi ng matandang yaya, malaki ang laban na papasukin mo. Ang mga Villafuerte ay makapangyarihan. Ngunit mas makapangyarihan ang mga de Guzman dito sa baryo. Sigurado akong hindi kanila patatahimikin. Mario, mariing sagot ni Elias, hindi ako natatakot. Kung kailangan kong ipaglaban si Marina, gagawin ko. Hindi ko kayang hayaan na manailing nakatago ang katotohanan. Habang pinagmamasdan niya si Marina na natutulog sa banig, muling bumalik sa kanyang isipan ang gabing iyon. Ang gabing madilim, puno ng unos, at inanod ng dagat ang kabaong na nagdala ng batang ito sa kanyang buhay. At ngayon alam niya, hindi aksidente ang lahat. Ang bata ay itinadhana upang magdala ng pagbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa lipunan na matagal nang bulag sa katotohanan. Sa gabing iyon, nanalangin si Elias. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa batang itinadhana ninyong maging anak ko. Hindi ko siya pababayaan, anuman ang mangyari. At sa katahimikan ng gabi, alam niyang nagsisimula na ang mas malaking kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata ng paghaharap sa katotohanan, laban sa kasinungalingan, at pagtatanggol sa pag-ibig na hindi kayang tibagin ng anumang kapangyarihan. Mula nang mabunyag ang mga salita ni Aling Beatriz tungkol sa pinagmulan ni Marina, hindi na naging payapa ang buhay ni Elias. Ang dating mga bulung-bulungan ay napalitan ng matinding pagkakabahagi ng opinyon sa baryo. May mga naniniwalang si Marina nga ang anak ng mga Villafuerte at may ilan namang takot dahil baka magdala ng gulo
ang pagbubunyag ng katotohanan. Ngunit sa puso ni Elias, malinaw ang dapat gawin, ang ipaglaban ng karapatan ng bata na makilala ang kanyang tunay na pagkatao. Isang gabi, kinausap niya si Aling Rosa habang mahimbing na natutulog si Marina. "Ma, oras na para ilaban natin ang katotohanan. Hindi ko hahayaang manatiling nakakulong si Marina sa kasinungalingan. Kung totoo ngang si Don Armando ang may kagagawan, kailangan niyang managot." Huminga ng malalim si Aling Rosa. "Anak, delikado ang laban na yan. Alam mo kung gaano kalakas ang impluensya ng pamilyang De Guzman. Kung papasukin mo ito, hindi ka basta makakalabas." "Ma, hindi ko kayang tumalikod. Kung ako lang ito, baka umatras ako. Pero may batang nakasalalay. Si Marina ang tanging dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay. Hindi ko siya bibiguin," mariing sagot ni Elias. Sa tulong ni Aling Beatriz, nagsimulang maghanap si Elias ng ebidensya. Ipinakilala sila ng matanda sa ilang kaibigan sa syudad na may alam sa pagkawala ng anak ng mga Villafuerte. Isa sa mga ito ay si Mang Isko, isang dating driver ng pamilya. "Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon," sabi ni Mang Isko, nanginginig ang boses. "May nakita akong mga tauhan ni Don Armando na palihim na umaalis kasama ang isang sanggol. Ngunit bago pa ako makapagsalita, tinakot nila ako. Inang linggo lang, nag-resign na ako at nagtagong parang daga. Ngayon ko lang nasabi ito dahil may lakas loob kang lumaban." Sa mga salitang iyon, lalong tumibay ang paniniwala ni Elias. Hindi lamang ito haka-haka. May ebidensya, may saksi, at higit sa lahat, may pusong handang magpatotoo. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Nang makarating kay Don Armando ang balitang nagsimula nang maghanap ng hustisya si Elias, agad siyang nagpadala ng babala. Isang gabi, pag-uwi ni Elias mula sa dagat, nadatnan niya ang kanyang bangka na halos wasak na. Nakaukit sa gilid dito ang salitang, "Tumigil ka kung ayaw mong mamatay." Agad na nag-init ang ulo ni Elias. Ngunit imbes na umatras, mas lalo siyang tumapang. "Kung akala nila'y matatakot ako, nagkakamali sila," bulong niya sa sarili habang pinapahid ang dugo sa kanyang kamay na nasugatan sa pag-aayos ng bangka. Nang sumunod na linggo, sa tulong ni Aling Beatriz, nakapunta sila sa isang abogadong kilala sa bayan, si Attorney Ramirez, isang kilalang takapagtanggol ng mga naaapi. Dinala nila rito ang lahat ng nalalaman nila, kasama na ang mga pahayag ni na Aling Beatriz at Mang Isko. Matapos makinig, nagsalita si Attorney Ramirez. "Kung totoo ang lahat ng sinasabi ninyo, may laban tayo. Ngunit dapat ninyong malaman, mahaba at mahirap ang prosesong ito. Si Don Armando ay may pera, may tao at may koneksyon. Kailangan nating maging handa sa lahat ng maaaring mangyari." Tumingin si Elias kay Marina na nakaupo sa gilid, tahimik ngunit matatag ang mga mata. "Attorney, handa aking lumaban. Kahit gaano kahaba, kahit gaano kabigat. Hindi ko lang ito laban, ito'y laban ng anak ko." Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula na ang kaso laban kay Don Armando. Maraming ebidensya ang iniharap at ang testimonya ni Aling Beatriz ay naging mahalaga. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataon na muntik na silang hindi makapunta sa korte dahil sa mga taong humaharang sa kanila. Minsan, habang papunta sila sa bayan, kinutukan sila ng baril ng dalawang lalaking nakamotorsiklo. Mabuti na lamang at mabilis silang nakatakbo palayo. "Papa Elias, natatakot na po ako," bulong ni Marina matapos ang insidente. Hinawakan niya ang kamay ng anak. "Anak, natatakot din ako. Pero tandaan mo, ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang patuloy na pagharap kahit natatakot ka. Gagawin ko ito para sa'yo." Sa bawat pagdinig, lalong nahuhulog ang mga kasinungalingan ni Don Armando. Sa simula, ipinakita nitong siya ay inosente. Ngunit habang lumalabas ang testimonya ng mga tao, unti-unti itong natipinag. May mga saksi mula sa kanyang sariling tauhan na kalaunan ay nagdesisyong magsabi ng totoo dahil hindi na nila matiis ang bigat ng kanilang konsensya. Ngunit kasabay ng mga tagumpay ay ang mas matitinding banta. May pagkakataon na sinubukan silang suhulan upang manahimik, ngunit mariing tumanggi si Elias. "Hindi ako magpapabili ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa pera.
Ito ay tungkol sa buhay ng batang ito. Dahil sa kanyang paninindigan, unti-unti ring nakakuha ng simpatiya si Elias mula sa ibang tao sa bayan. Ang kanyang kwento ay kumalat at marami ang humanga sa kanyang tapang. May mga organisasyong nagsimulang magbigay ng tulong para sa kanilang pamilya. May mga taong nagpadala ng pagkain at gamot para kay Aling Rosa. Ngunit sa kabila ng lahat ng tulong, alam ni Elias na hindi pa tapos ang laban. Mario, Marina, wika niya isang gabi. Hindi tayo pwedeng tumigil. Malapit na tayong makarating sa dulo. Kailangan lang nating magtiwala sa Diyos at sa katotohanan. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marina sa banig, nagpasya si Elias na anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang mawala ang laban na sinimulan niya. Ang hustisya ay hindi lamang para kay Marina, kundi para rin sa lahat ng taong inaapi ng kapangyarihan. Ang laban na kanyang pinasok ay hindi na lamang laban ng isang mangingisda, laban sa isang mayaman. Ito'y naging laban ng isang ama para sa kanyang anak, laban ng isang puso para sa katotohanan, at laban ng isang pamilya para sa katarungan. Matapos ang mahaba at madugong laban sa hustisya, unti-unting naramdaman nina Elias at Marina ang bunga ng kanilang sakripisyo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang nakikilala hindi lamang sa baryo, kundi maging sa mga kalapit na bayan. Si Elias, na dati-rati simpleng mangingisda lamang na halos walang boses laban sa mga makapangyarihan, ay naging huwaran ng katapangan at malasakit sa pamilya. Hindi nagtagal, maraming organisasyon ang nagsimulang mag-abot ng tulong sa kanila. May mga nagbigay ng bangka at lambat para sa mga mangingisda, at may mga nag-alok ng proyekto upang maitaguyod ang kabuhayan sa baryo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Elias ng pag-angat na hindi niya kailanman inakala. Papa Elias, sabi ni Marina habang nakikita ang mga bagong bangka sa dalampasigan, ito na po ang simula ng pagbabagong matagal ninyong pinangarap. Ngumiti si Elias, bakas sa mukha ang pagod, ngunit puno ng tuwa. Hindi ito para sa akin, anak, para ito sa lahat ng mangingisda. Matagal tayong inalipin ng mga mapagsamantala. Sa unang pagkakataon, natutunan niyang ipahayag ang kanyang damdamin sa harap ng maraming tao. Ako'y isang hamak na mangingisda lamang. Panimula niya sa isang pagpupulong. Ngunit natutunan kong ang tapang at pagmamahal ay kayang bumangga sa kahit gaano kalakas na kapangyarihan. Kung kaya kong ipaglaban ang aking anak, kaya ring ipaglaban ng bawat isa ang kanilang karapatan. Dahil dito, nagsimulang makinig ang mga tao sa kanya. Unti-unting naging leader si Elias sa kanilang baryo. Ang dating tinatawanan at minamaliit ay ngayoy iginagalang at pinakikinggan. Kapag may desisyon tungkol sa pangingisda o kabuhayan, palaging si Elias ang unang hinihinga ng opinyon. Ngunit higit pa sa lahat, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Hindi siya nagpadala sa mga papuri o pagkilala. Sa halip, patuloy siyang namangka sa dagat, nagtinda ng isda at nagsikap para sa kanyang pamilya. Anak, wika niya minsan kay Marina, hindi natin dapat kalimutan kung saan tayo nanggaling. Ang pag-angat ay hindi sukatan ng paglimot, kundi pagkakataon upang magbigay sa iba. Samantala ay patuloy na nagsikap sa kanyang pag-aaral. Nakita niya kung paano nagsilbing inspirasyon ang kanyang ama sa buong baryo. At ito ang nagudyok sa kanya upang lalo pang magpursigi. Papa, balang araw gusto kong maging abogado. Tulad ninyo, gusto kong ipaglaban ang mga naaapi, sabi niya isang gabi habang nag-aaral sa ilalim ng lampara. Tumango si Elias, bakas ang tuwa sa kanyang mukha. Kung iyon ang nais mo, anak, susuportahan kita. Ang pangarap mo ay magiging pangarap ko rin. At gagawin ko ang lahat upang maabot mo iyon. Sa tulong ng mga scholarship at suporta mula sa iba't ibang organisasyon, unti-unting nabuksan ang mga pinto para kay Marina. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamatibay niyang pundasyon ay ang pagmamahal at sakripisyo ni Elias. Habang tumatagal,
mas lalong lumalakas ang boses ng mga mangingisda sa kanilang baryo. Dahil sa pamumuno ni Elias, naayos ang presyo ng isda at natigil ang pang-aabuso ng mga negosyante. Ang baryo na dati-rai laging lugmok sa hirap ay nagsimulang umasenso. Maraming kabataan ang nagkaroon ng inspirasyon mula sa kwento ni Elias at Marina. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Elias at Aling Rosa sa harap ng kanilang tahanan, napabuntong hininga ang matanda. "Elias, anak, hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Mula sa kabaong na inanod ng dagat hanggang sa mga pagbabagong ito, para tayong pinigyan ng bagong buhay." Ngumiti si Elias habang pinagmamasdan si Marina na masayang nag-aaral sa loob ng bahay. "Ma, lahat ng ito ay dahil sa batang iyon. Siya ang biyayang inanod ng dagat at siya rin ang nagdala ng pag-asa sa ating lahat." At sa katahimikan ng gabi, habang kumikislap ang mga bituin sa kalangitan, ramdam ni Elias na nagsisimula ng magbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ang laban na kanyang hinarap ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at ng buong baryo. At sa puso niya, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas malaking tagumpay na kanilang tatahakin. Mabilis na lumipas ang mga taon at si Marina, ang batang minsang inanod sa kabaong, ay naging isang dalagang puno ng pangarap at determinasyon. Sa ilalim ng patnubay ni Elias at ng kanyang lola Rosa, hindi lamang siya lumaki na mabait at masunurin, kundi matalino at masipag din. Sa bawat pagsusulit na kanyang hinaharap, lagi siyang nangunguna at naging tampok sa kanilang baryo bilang huwarang estudyante. Nang dumating ang panahon ng kanyang pagtatapos sa sekundarya, buong baryo ang dumalo upang masaksihan ang kanyang tagumpay. Valedictorian Marina Villafuerte, sigaw ng punong guro. Tumayo si Elias, hindi mapigilan ang pagluha. Ang mga kapitbahay ay pumalakpak at sumigaw ng pagbati. Ang mga dating nang aalipusta at nagdududa sa kanyang pinagmulan ay ngayon humahanga na sa kanya. Sa kanyang talumpati, tumindig si Marina na may kumpiyansa. "Ang lahat ng ito'y hindi ko makakamtan kung hindi dahil sa sakripisyo ng aking Papa Elias. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagtitiyaga. Ang tagumpay na ito ay hindi para sa akin lamang, kundi para sa ating lahat na naniniwalang may pag-asa kahit sa gitna ng hirap." Pagkaraan ng seremonya, nilapitan siya ng guro niyang si Ginong Teresa. "Marina, may scholarship ka mula sa isang universidad sa Maynila. Kaya mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral ng libre. Ito na ang pagkakataon para abutin ang iyong pangarap." Halos hindi makapaniwala si Marina. "Papa Elias," sabi niya nang makauwi sila, "maaabot ko na po ang pangarap kong maging abogado. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito." Niyakap siya ni Elias ng mahigpit. "Anak, simula pa lang ito. Lahat ng hirap na tiniis natin, lahat ng unos na dinaanan natin, lahat iyon ay may kapalit. Lumipad ka na, anak. Nandito lang ako, handang sumuporta." Habang nasa kolehiyo, hindi naging madali ang buhay ni Marina. Malayo siya sa kanyang pamilya at madalas ay mag-isa lang sa dormitoryo. May mga pagkakataong halos sumuko siya sa dami ng gawain at pagsubok. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang sakripisyo ni Elias at ang kanyang pinagmulan, muling bumabalik ang kanyang lakas. Minsan, sa gitna ng pagod, tinawagan niya si Elias. "Papa, nahihirapan na po ako. Parang hindi ko na kaya." "Anak," sagot ni Elias mula sa baryo, "naaalala mo ba ang dagat? Kapag malakas ang alon, hindi ka dapat sumuko. Lumangoy ka ng mas malakas. Ganyan din ang buhay. Labanan mo at makakarating ka rin sa pampang." Muling tumibay ang loob ni Marina. Sa kanyang sipag at tiyaga, nakapagtapos siya ng kursong abogasya at pumasa sa bar exam. Naging malaking balita ito at muli siyang naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang baryo kundi maging sa mas malawak na komunidad. Isang araw, umuwi siya sa baryo upang dalawin si Elias at Aling Rosa. Sinalubong siya ng buong baryo na may tarpaulin. "Maligayang pagdating, attorney. Marina Villafuerte." Ang mga tao'y nagpalakpakan. May mga batang nag-abot ng bulaklak at si Elias ay hindi mapigilang mapaluha.
Papa Elias, sabi ni Marina habang nakayakap sa kanya, abot kamay na po natin ang pangarap. Lahat ng ito ay para sa inyo. Ngunit hindi lamang siya tumigil sa sariling tagumpay. Ginamit niya ang kanyang propesyon upang ipaglaban ang mga naaapi. Naging abogado siya ng mga mangingisdang pinagsasamantalahan, ng mga inang iniwan at ng mga batang inabuso. Sa bawat paglilitis, palagi niyang binabanggit ang kanyang kwento. Ako'y minsang itinapon sa dagat, ngunit may isang ama na hindi ako iniwan. At ngayon, ako'y narito upang ipaglaban ang lahat ng katulad naming hindi naririnig ang boses. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa mga korte at komunidad. Si Marina ang abogadong mula sa Kabaong, tawag ng ilan. Ngunit para kay Elias, siya'y hindi lamang abogado. Siya ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa at ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Elias, Marina at Aling Rosa sa harap ng kanilang tahanan, nagbalik-tanaw sila sa lahat ng pinagdaanan. Papa, wika ni Marina, hindi ko man kayo nga dugo, pero kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa ninyo. Ngumiti si Elias, hawak ang kamay ng anak. Anak, hindi ko kailanmang inisip na hindi kita dugo. Ikaw ang himalang ibinigay sa akin ng dagat. At ngayong narito ka na, alam kong hindi nasayang ang lahat ng sakripisyo. At sa gabing iyon, habang kumikislap ang mga bituin sa kalangitan, ramdam ni Marina na natupad na niya ang kanyang pangako. Hindi lamang sa sarili, kundi higit sa lahat, sa lalaking naging dahilan ng kanyang buhay, si Elias, ang mangingisdang minsang nagbukas ng kabaong sa gitna ng dagat at natagpuan ang anak na magdadala ng liwanag sa kanyang mundo. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na narating nina Elias at Marina, na nailing mabigat na anino si Don Armando sa kanilang likuran. Matagal na niyang pinipigilan ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Marina, at sa kanyang mga kamay, nakatali ang maraming sikreto ng kasamaan. Ngunit dumating na ang panahon ng kanyang pagbagsak. Nang maging ganap ng abogado si Marina, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Isa sa mga unang kaso na kanyang tinutukan ay ang muling pagbubukas ng usapin laban kay Don Armando. Hindi pa tapos ang lahat, Papa Elias, wika niya habang hawak ang mga dokumento. May utang pa siyang hustisya, hindi lamang sa atin, kundi sa lahat ng taong inapi niya. Naging matindi ang laban sa korte. Ipinakita ni Marina ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ni Aling Beatriz bilang dating yaya ng pamilya Villafuerte, ang pahayag ni Mang Isko tungkol sa gabing dinukot ang bata, at maging ang mga dokumento ng mga transaksyon ni Don Armando na nagpapakita ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga sindikatong sangkot sa pagkawala ng mga bata. Hindi madaling kalabanin ang isang taong gaya ni Don Armando. Sa simula, ginamit niya ang kanyang yaman upang bayaran ang mga abogado at suhulan ang ilang opisyal. Ngunit iba ang panahong ito. Hindi na basta nag-iisa si Elias. Naroon si Marina, naroon ang buong baryo, at naroon ang mga organisasyong sumusuporta sa kanila. Sa bawat pagharap nila sa korte, nagiging mas matatag si Marina. Ginoong hukom, matapang niyang pahayag. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang inabandona sa dagat. Ito ay tungkol sa mga buhay na winasak ng kasakiman at paghihiganti. At hindi na natin papayagang manatiling malaya ang taong ito. Unti-unting bumagsak ang depensa ni Don Armando. May mga daing niyang tauhan na lumantad at nagtatotoo laban sa kanya. Isa sa mga ito ang mismong lalaking nagdala ng kabaong sa dalampasigan. Inutusan kami ni Don Armando, pahayag nito sa korte, nanginginig ang boses, na tapusin ang buhay ng bata. Pero hindi ko na kinaya ang konsensya. Ngayon sasabihin ko ang lahat. Halos magdilim ang paningin ni Don Armando sa kanyang upuan. Ang dating makapangyarihang negosyante na kinatatakutan ng lahat ay ngayoy halos walang magawa, kundi makinig sa mga patunay na ibinabagsak laban sa kanya. Sa lapas ng korte, nagsimulang magbunyi ang mga tao. Ang baryo, na minsang alipin ng pamilya de Guzman, ay ngayon muling nagkaroon ng boses. Panahon na, sigaw ng ilan. Hustisya para kay Marina.
Hustisya para sa lahat. Nang dumating ang araw ng hatol, naroon si Elias, si Marina at si Aling Rosa na halos hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Sa lahat ng ebidensyang ipinakita, sa lahat ng testimonya at saksi at sa bigat ng kanyang mga kasalanan, si Don Armando ay nahahapulang makulong habang buhay. Napaluha si Elias at niyakap si Marina ng mahigpit. "Anak, natupad na rin ang matagal nating ipinaglaban," bulong niya. Ngunit hindi lamang iyon ang naging epekto ng pagbagsak ni Don Armando. Nawalan ng kapangyarihan ang kanilang pamilya sa baryo. Ang mga ari-arian nila ay unti-unting nawala at ang mga taong dati bulag na sumusunod sa kanila ay nagsimulang bumaling sa iba. Ang pamilyang minsang nangingibabaw ay ngayon isa na lamang paalala ng kasakiman at kasamaan. Si Marina, sa kanyang tapang at determinasyon, ay lalo pang nakilala sa buong bayan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng hustisya. Attorney Marina Villafuerte, sabi ng isang pahayagan, ang abogadang mula sa kabaong na naging tinig ng mga naaapi. Samantala, si Elias ay patuloy na namuhay ng simple, ngunit hindi na siya ang dating inaapi at minamaliit. Siya na ngayon ang kinikilalang lider ng baryo. Ang mga mangingisda ay may patas ng presyo sa kanilang huli, at ang mga batay nagkaroon ng mas maayos na edukasyon. Isang gabi, habang nakaupo sina Elias, Marina at Aling Rosa sa dalampasigan, nagbalik tanaw sila. "Ma," sabi ni Elias, "naaalala mo pa ba ang gabing inanod ng dagat ang kabaong? Hindi ko akalaing doon magsisimula ang lahat." Napangii si Aling Rosa, pinagmamasdan ng mga alon. "Anak, ang dagat na minsang nagdala ng takot ay siya ring nagdala ng pag-asa. At ngayon, ang alon na iyan ang nagpapaalala sa atin na kahit anong dilim, may liwanag na darating." Tumango si Marina, bakas ang tapang sa kanyang mga mata. "At ngayon, Papa, ang liwanag na iyon ay hindi na mawawala. Dahil habang may isang taong handang lumaban, hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan." Sa gabing iyon, naramdaman nilang tuluyang nagwakas ang isang kabanata ng kanilang buhay. Ang pagbagsak ni Don Armando ay hindi lamang tagumpay para sa kanila, kundi para sa lahat ng taong minsang pinatahimik ng takot. Sa wakas, natamo nila ang hustisyang matagal nilang ipinaglaban. Matapos ang mahabang taon ng pakikibaka, wakas na ring natamasan ni na Elias at Marina ang kapayapaang matagal nilang hinangad. Ang baryong dati pinaghaharian ng takot at kasakiman ay ngayoy nagbago, masigla, masagana at puno ng pagkakaisa. Ang bawat mangingisda ay muling nakangiti, ang mga batay naglalaro ng walang pangamba, at ang mga inay mas payapang nag-aalaga ng kanilang mga pamilya. Si Elias, bagaman tumanda na, ay nanatiling masigla sa kabila ng kanyang mga taon. Madalas pa rin siyang pumalaot, hindi para kumita, kundi para maalala ang kanyang pinagmulan. Ang dagat, wika niya, minsan kay Marina habang magkasamang nakaupo sa dalampasigan. Ang parehong dagat na kumuha ng lahat sa akin ay siya ring nagbigay ng pinakamalaking biyaya. Kaya hanggang sa huli, dito ko gustong manirahan. Samantala, si Marina ay patuloy na nagtagumpay sa kanyang propesyon bilang isang abogado. Ngunit hindi niya iniwan ang kanyang mga ugat. Tuwing may kasong may kinalaman sa mga mahihirap, mga inabandona at mga batang katulad niya, palaging siya ang unang handang tumulong. "Kung hindi ako itinapon noon," sabi niya sa isang panayam, "hindi ko mararanasan ang lahat ng ito. At kung hindi rin ako iniligtas ni Elias, wala ako ngayon. Kaya't ang lahat ng laban ko ay para sa mga taong gaya kong minsan ay itinapon ng lipunan." Naging inspirasyon siya sa buong bansa. Maraming kabataan ang sumulat sa kanya, humihingi ng payo. Ang ilan ay nagsabi na nais din nilang maging abogado upang ipaglaban ang tama. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Lagi siyang bumabalik sa baryo, dala ang mga librong ipinamimigay sa mga bata, at tumutulong sa mga proyektong pangkabuhayan. Sa kanilang tahanan, masaya si Aling Rosa na nasaksihan ang pagbabagong hindi niya inakalang mangyayari pa.
Bagaman mahina na at halos hindi na makalakad, palaging puno ng ngiti ang kanyang mukha. Elias, sabi niya minsan, hindi nasayang ang lahat ng hirap mo. Ang batang inanod ng dagat ay naging biyaya hindi lamang sa atin, kundi sa buong bayan. Lumipas ang mga taon at si Elias ay unti-unting humina. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno sa tabing dagat, nilapitan siya ni Marina. Papa, malambing niyang sabi, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ang lahat ng itinuro ninyo sa akin ay hindi ko kakalimutan. Ngumiti si Elias, hawak ang kamay ng kanyang anak. Anak, wala na akong ibang hiling kundi makita kang masaya at ligtas. At ngayong nakikita ko na, payapa na ang puso ko. Tandaan mo, hindi dugo ang nagbubuklan sa atin, kundi pag-ibig. Ilang buwan makalipas, pumanaw si Elias sa kanyang pagtulog. Hindi ito sinamahan ng lungkot, kundi ng pasasalamat at paggunita. Ang buong baryo ay nagluksa, ngunit higit na nagdiwang sa buhay ng isang mangingisdang naging bayani. Si Elias, sabi ng pari sa libing, ang taong nagpatunay na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa bulsa. At ang kanyang alaala ay mananabiling gabay sa ating lahat. Si Marina, bagaman sugatan ng puso, ay hindi bumitaw. Papa Elias, bulong niya sa harap ng puntod, hindi ko kayo bibiguin. Ang lahat ng laban na sisimulan ko ay dadalhin ang inyong pangalan. Mula noon, naging mas malakas pa ang boses ni Marina. Sa mga korte at pantitipon, palagi niyang binabanggit ang alaala ng kanyang ama. Ang kanyang panalo ay panalo rin ni Elias. At sa bawat batang inililigtas niya, nakikita niya ang sarili niyang minsang iniligtas ng mangingisda. Ang baryo naman ay lalo pang umunlad. Ang mga mangingisda nagkaroon ng maayos na samahan. At ang mga bata ay nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa mga proyektong nasimulan. Naging simbolo ng pag-asa ang kanilang lugar. Dinadayo ng iba upang makakita ng inspirasyon. Taon-taon, tuwing anibersaryo ng pagkakakita ni Elias sa kabaong, nagtitipon ang buong baryo sa tabing dagat. Ito ang araw na nagdala ng himala sa ating lahat, sabi ng mga tao. Araw na nagpapaalala na kahit sa gitna ng dilim, may biyayang darating. At sa mga gabing tahimik, tuwing nakatanaw si Marina sa dagat, palagi niyang nararamdaman ang presensya ni Elias. Para bang ang bawat hampas ng alon ay tinig na nagsasabing, anak, ipagpatuloy mo ang laban. Huwag kang titigil, dahil sa iyo, naging makahulugan ang buhay ko. Sa huli, natapos ang kwento ng isang mangingisdang minsang nakakita ng kabaong sa gitna ng dagat. Ngunit hindi kabaong ang naging wakas, kundi simula ng bagong buhay. Ang bata sa loob nito ay naging ilaw ng baryo at ang kanyang ama, isang hamak na mangingisda, ay naging bayani ng uso ng lahat. At sa katahimikan ng huling kabanata, si Elias ay namayapa na may ngiti sa labi dahil natupad ang kanyang pangarap. Ang makitang masaya at matagumpay ang batang minsang inanod ng dagat, na ngayon ay naging sagisag ng hustisya at pag-asa para sa lahat.